Director po ng Ibon Foundation. Kasani, magandang umaga po at Happy Labor Day. Ay, magandang umaga. Pagbati din sa araw ng magagawa. Opo. Gusto na po. Pakiano lang, wala akong ano rito. Siguro nandiyan na ba si Kasani? Okay, sige. Gusto ko nakikita si Kasani dito sa ating monitor eh. Okay, yan. Nakikita na kita. Kasani, ganito. Ang gusto kong umpisa natin ay yung purchasing power. Kayo ba sa Ibon, may datos ba kayo ngayon? Kasi parang hindi ko lang maalala nito mga nakaraan with the crisis, no? Parang naglabas ang pamahalaan ba o ekonomista ng ganyan. So, sa minimum wage natin, 645 to 695 pesos. Kumusta ang purchasing power base sa datos ninyo? Well, sa amin ang pinakamalagang panukat ng purchasing power ay nabibili ba yung kailangan ng isang pamilya sa isang araw para sa lahat ng kanyang batiang pangailangan. Oo. Kung ganon, nabanggit na din ko na nga yung, yung sabi nyo kanina, Oo. malayong malayo kasi sa ngayon, yung minimum na sahod sa Pilipinas on average, minimum wage, Oo. nasa 505 pesos lamang. Yun ang bagay yung 695 sa NCR. NCR, yan. oo. Pero sa NCR, Oo. abnormal yun kasi dahil nanditong media, malapit sa kusina, medyo may ingay yung manggagawa dito, relatibong mataas sa NCR ng 695. Pero yung kung susumahin in the rest of the regions from 410 pesos lang yata sa BARM, tapos I think region East sa Timog Katagalugan 600, average 500. So kung sabihin, ano bang purchasing power ng sahod ngayon? Kung on average, 500 pesos lamang ang minimum wage, pero yung family living wage sa aming computation nitong Marso, na lumabas ng huling data sa inflation, ay 1,277. Ang sinasabi dyan, ang nabibili ng minimum wage ay hindi pa umaabot ng kalahati, actually 40% lamang, ng kinakailangan ng pamilya ng 5 sa isang araw. Sa amin yun ang pinaka-problema. Hindi pa umabot ng kalahati yung minimum wage para bilhin yung pangailangan ng isang pamilya ng 5. So sa amin yun ang pinakamahusay na panukat ng purchasing power kasi wala tayong power i-purchase yung kailangan para sa pang-araw-araw na gastusin. At pag pinag-usapan nating hindi kalahati lang ang nabibili, ito ay basic food at services lamang itong pinag-uusapan natin dito, no? Basics. Ay, oo. Oo. Hindi to maluang pamumuhay na makapagbakasyon ka, makakain ka ng wagyu, meron makabili ka ng kotse. Ano yun? Basically, survival ng isang relatibong stable. I mean, hindi naman ito yung dugyot na dugyot, pero relatibong stable. May sapat ka para sa pagkain, para sa kuryente, sa tubig, pamasahe na lumalala na ngayon, renta. Tapos may konting-konting sigurong savings sakali kailangan ng magpagamot or may konting gastusin sa pag-aaral. Pero yung estimate na 1,277 pesos sa isang araw, ano lang 'yon? Essentially basic needs lang. Walang luho, walang hindi siya magarbong pamumuhay. Oo. Tama At kayo. kaninyo ay datos ito ng Marso. So nasa ano na tayo? Kasi yung gera, Feb 27 nangyari, and then yan, nagsunod-sunod na yung mga araw, frantic, parang kumahog na ang bawat bansa. So ito ay, pero prior to that, hindi na rin naman nalalayo yung figure, di ba? Kasani, parang lagi tayong nag-uusap. Ito na rin yung isa sa napapag-usapan natin pag ekonomiya at yung kakayahan natin, di ba? So kumbaga, pero comparing it to itong pre-crisis sa Middle East, malaki ba yung itinawid? Kumbaga mas humina ng todo yung ating purchasing power? Tapos yung Marso kasi kung maalala natin, tama kayo, in February inatake ng US yung Iran. Sumirit lamang yung presyo ng produktong petrolyo nung Marso, pero may delay kasi yan bago maramdaman ng buong buo dun sa presyo ng mga karaniwang bilihin. Bagamat may konting epekto na, nag 4.1% yung inflation, 2.8% inflation ng Pebrero, 4.1 nung Marso. Sa tansya namin sa Ibon, hindi bababa ng 5%, baka 6% pa nga nitong Abril. So, tama kayo, yung pagtaas na ito ay may bahagi pala, may epekto na yung oil price shock natin, pero bahagya pa lamang. So mas lalala pa to sa mga darating na buwan. Tapos, tingin ko yung pinakamalagang punto sa nabanggit nyo, wala pa yung oil price shock, yung mayore ng pamilyang Pilipino, naghihirap na o nasa alanganin sitwasyon. So sa amin yun ang
ikinaiinis namin, naiinis na talaga ako kasi nakita ko lang kayo noong umaga yung bagong website na naman. Para kung may sabog sa Pangulo website, kunwari mawawala yung pork barrel, may Oo. bagong website ang Uplift ngayon. Medyo nakakaano ang sakit sa tenga yung mga statements sila tingnan kasi essentially humigit kumulang. Mm. 14 milyong pamilyang Pilipino ay nagsabing mahirap sila bago pa man yung krisis. Pagmamalaki ng Uplift website, ang dami-dami namin natutulungan. Parang 1.2 million daw natulungan nilang mga transport workers. Mm. Pero una, hindi pa nga yung last ng transport workers. Mm. Over 2 million transport workers natin. Tapos magmamalaki nila yung 3,000 o 5 billion na bibigay na sa 2 araw mauubos. Isip namin, ang laki-laki ng problema, hindi na Oo. maglalabas ng rekurso yung gobyerno para tulungan ang lahat na nangangailangan. Tapos Oo. sabihin pa nila, ginagawa na namin ang lahat. So, clearly, walang announcement ng pagtaas ng sahod ngayon. Mm. Medyo ano yan, nilalagay sa sobrang alanganin sitwasyon yung mayorya ng mahirap. Actually, even yung middle class sa mga wage earners, Right. nalalagay talaga sa alanganin ngayon. Oo. At parang hindi ko, ako din, personally, Kasani, wala akong nakikitang magiging, dagdag sweldo ngayon. Kasi nga, kung titingnan yung krisis, lahat naman talaga apektado. Kaya sabi din ng kanina, nabasa ko sa dyaryo, sabi din ng ECOP, gobyerno dapat ang pumasan yan. Yun yung sinasabi nila, no? Ayaw nila ng dagdag sahod, tax. Kasi until now, hinihintay natin yung suspension ng excise tax sa diesel at saka sa gasolina, di ba? So parang wala nga. Wala tayong naasahan ganun. Kaya parang hinihintay ko rin. So paano na? Ano na nga yung gagawin natin? Sa amin yung sinasabi ng mga employers, half true yun eh. Talagang pambihira itong sitwasyon na ito. So kailangan talaga gumalaw ang gobyerno mabilis gamit ang rekurso na meron niya. Oo. Pero half true yun kasi kailangan naman may burden sharing eh. Kasi kung ang katwiran ng maraming employers, hindi namin kaya hindi kayo magtataas, hindi naman yung totoong totoo eh. Kasi yung productivity ng manggagawa nito nakarang 3-4 na dekada, tumataas. Aya. Pero hindi naman tumataas yung sahod. So sa ilang dekada na nakalipas, marami sa productivity ng manggagawa, binubulsa ng employers bilang tubo. So sa amin, tama yung mga employers like ECOP na sabihin na kailangan gumalaw ang gobyerno. Pero kailangan din naman yung employers maglabas mula sa kanilang sariling bulsa. So Oo. hindi rin tama na buong-buong sabihin, ay ganito yan. Oo. Mataas ang presyo ng bilihin, piliti yung manggagawa magkasya sa maliit na sahod nila habang nananatili yung tubo namin. Tama. Mali yun eh. So Oo. tama, kailangan ng suporta ng gobyerno para sa dagdag pasahod. Oo. Pero tama din na dapat yung employers, bahagi ng tubong na ipon nila sa mahabang panahon, dapat ibahagi din sa manggagawa. Kumbaga, wag ipabalikat buong buo either sa gobyerno or sa manggagawa lamang yung pag-a-adjust. And then yung default narrative na kapag nalugi ang negosyo, titigil sa pagdinegosyo, lalong maapektuhan ng ekonomiya. Yun yung default narrative eh. Alam mo, hindi yun totoo. Sa amin, for Oo sure nga. may mga milit na negosyo, kailangan ng suporta ng gobyerno. Tama yun. Yeah, Pero yeah. yung gobyerno, pwede magbigay ng wage subsidy halimbawa ng 6 na buwan. Okay. Habang tinatawid din natin yung krisis. So Oo. pwede ipaghati, kalahati ng dagdag pasahod, balikat ng gobyerno. Parang nung COVID, mag-wage subsidy ng gobyerno ng 6 na buwan. Oo. Pero yung kalahati naman doon, ilabas sa mga employer mula sa bulsa nila. Kasi Right. hindi rin tama na isipin ng employer gusto na manggagawa mawalan siya ng trabaho. Hindi yun totoo eh. Kasi hindi rin kasi tapat yung employer sa kanilang manggagawa. Ba't hindi nila ibahagi sa kanilang manggagawa yung financial statements? Oo. Doon magkakalabanan eh. Makikita mo doon, Oo. may cash in bank naman pala. Baka Ito daw- naman laking kita yan. Baka daw mauwi sa Senate hearing. Ano yan? Kung wala kang tinatago, ipakita lahat. Tama naman yun. Parang Kung yung wala kang tinatago, ipakita lahat. Parang yung sa Vice President, di ba? Wala kang tinatago, ipakita mo yung ano mo. Anyway, bago kita pakawalan, kasi yun nga, sabi mo kalahati at hindi pa nararamdaman, basically the essence of what you're saying. So maybe ngayong Abril, Mayo, June, kasi nagpapatuloy pa naman yung gera, mas lalala ito. Parang ayaw naman nating mag-paint ng negative picture. But yun yung datos eh. Tsaka yun yung ramdam nating pare-pareho eh. Pero gusto ko lang mag-comment ka, Sir Sunny, dun sa... Di ba nagkakaroon ng divide ngayon? I know you're very savvy, social media savvy. Nagkakaroon ng divide ngayon. Nag-aaway-aaway yung middle class tsaka mahirap. Yung poorest of the poor.
Kasi it seems to be nagtatagumpay daw yung mga nasa itaas na pag-away-awayin tayo. Anong tingin mo rito? Kasi ako lagi ang tinitingnan ko datos ng PIDS. Wala naman dapat ipag-away kasi yung middle class bumababa lang naman sa pagkamahirap. Pag medyo umangat ka ng konting mahirap, magiging middle class ka. Ay, ikaw, paano mo to tinitimbang? Alam niyo, well, sakto na nabanggit nyo, yung mahirap, mga low-income groups, middle class, kumbaga, there's more that brings us together than tears us apart. Yo. Ang problema dito, sa panahon ng krisis, hindi naglalabas ng dagdag na pondo ang gobyerno. Mhm. So sa amin, gano'n kasimple lang yon. Una, hindi totoo na tinutulungan ng gobyerno ang lahat ng mahirap. Yung mayorya na mahirap, pinapabayaan nga ng gobyerno eh. Mm-mm. So tulad ng mga middle class, yung mayorya ng mahirap, hindi natutulungan ng gobyerno. Mhm. Ang pagtulungan sana ng mahirap at middle class, yung pag-demand sa gobyerno, sa mahabang panahon, naghihirap na tayong lahat, sa mahabang panahon nagbabayad tayo ng buwis, sa panahon ng krisis, bakit yung pinoprotektahan ang tubo ng mga malalaking kumpanya sa langis? Mhm. Bakit yung pinoprotektahan ang tubo ng mga 3,000 bilyonaryo sa Pilipinas? Bakit yung pinoprotektahan ng tubo ang pork barrel, hindi nga tubo, ang pork barrel ng mga politiko? So para sa amin, wag tayo man to, mapanghati talaga yung yung krisis kasi Yeah. lahat tayo desperado para Yeah. sa suporta. Yeah. Pero yun nga, there's more that brings us together than should tear us apart. At what Oo. should bring us together, i-demand yung gobyerno gumalaw naman para sa mayorya, hindi para sa interes ng iilan. Yeah. At saka yung a single issue about kuryente, Meralco, parang sa akin, Kasani, it blinds us na, di ba, kasi doon sa Meralco, parang nakikita lang, subsidized, yung mahirap, wala doon yung middle class. Hindi ganoon parang isa lang naman siyang aspect nitong napakalaking komplikadong problema natin dito. Anyway, as always, yes, Kasani, go ahead. Last point lang. Yes, sir. Nalaran yung water privatization issue dati sa Yes. Manila Water. Na pinapasa nila yung income tax nila doon sa consumer. Oo. Ganito yung problema Ba't hinahayaan yung mga electric companies na ipasa doon sa consumer yung subsidio na dapat galing sa kanila. Correct. So, doon ang problema. Again, Oo. bakit pinoprotekta ng tubo na nakakaipa ng sobrang laking tubo at the expense of the consumer, at the Yeah. expense of ordinaryong Pilipino? Yeah. Policy choice yan. So sa amin, Exactly. protektahan yung nakararami, wag yung tubo ng iilan. Please lang. Hindi ng problema natin ngayon. Kaya nga obviously minsan pasintabi po at pasensya na, 'di ba? ERC halimbawa, taga-justify na lang ng ginagawa ng mga pribadong utility distribution. ERC, DOE, the government, Basically. gobyerno yan Opo, dapat opo. ang nakararami, Opo, hindi opo. gobyerno ng iilan. Kaya Sorry, nga, ako nahabol pasintabi ko po yan. at talagang ganun lang po yung observation. Kasani as always, salamat po mabuhay ka. Hanggang sa susunod. Umaga. Thank you. Happy Labor Day po. Yes, sir. Kasani Africa, Executive Director po ng grupong think tank po ito, Ibon Foundation. Naghatid sa ating orasan na alas 8:24 na ngayon Labor Day. DCXL 558. That